Kulaong, sa dinami-dami ba naman kasi ng tatarantaduhin, bakit yung first family pa? Ang dami-daming papangarapin na gayahin, magpanggap na kamag-anak, magpanggap na kadugo, kahit na mukha kang tukmol. Ang dami-daming papangarapin dyan na pamilya na sana ikaw ay part ng pamilya na yan. Pwede naman, sana pinangarap mo maging part ka ng Revilla family o kaya Estrada family. Bakit kasi first family pa, Marcos family pa ang iyong pinangarap na gayahin? O ikay magpanggap nakamag-anak, kadugo, Marcos kin. Bakit? Alam niyo po, ito may nagkwento sa akin. Etong si Kulaong, high school pa lang to. Lagi daw tong may daladalang paper bag. Alam niyo po kung ano laman ng paper bag? Mga libro patungkol sa Marcos. Mga libro patungkol kay Ferdinand Marcos Sr. Mga libro patungkol sa lifestyle ng first family. Kaya ang dating, nung lumabas si Kulaong, nung nagpaingay na siya ng pangalan niya noong panahon ng pandemya, kabisado niya ang mga buhay ng mga Marcos. Dahil nga, ang tagal niyang binasa yan, ang tagal niyang ininbesa ng oras na basahin ano ang buhay ng mga Marcos, ano ang ginagawa nila, ano ang lifestyle nila, ano ang kanilang mga kayamanan. Kaya naging hustler po sa buhay Marcos etong si Kulaong. And eventually, si Kulaong po ay naging conman. Tandaan nyo tong aking sinasabi. The conman. Tandaan po ninyo itong aking sinasabi. Ilan ba viewers natin? 227. Tandaan nyo po itong aking sinasabi. The conman. Nako. Alam na yan ni Boss MG. Pero ano lang muna, ano tawag dito, secret lang talaga. Matinding secret muna to. Basta, the conman. Nako. Tandaan nyo po yung word na yon, the conman. Sinabi ko yan ngayong, anong date ngayon? November 22, 2025. The conman. So ngayon, Kulaong, alam mo yung pagsasalita mo pa lang na anak ni Paking Marcos o Pacifico Marcos, yung pagsasalita mo pa lang na si Bongbong sa akin humingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera, si Imelda sa akin humingi ng pera. So, nasan nga kanino talaga ang yaman ng mga Marcos? Kulaong, eto tandaan mo. Sa dinami-dami ng tinarantado mo, bakit ang first family pa? Bakit ang dalawang first lady pa ang tinarantado mo? Lisa, inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. I know what happened. I know what happened to Lisa. I was sick. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Ngayon, sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, Manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale ako, nasa coastline ako. Ngayon, pagdating ko ng Florida, magja-jump off ako ng ship, magkukuha ko ng flight diretso to Australia. From there, ito-transfer ko yung pera. Kanino? Binigyan niya ako ng pangalan, Ledesma Apelido. Ledesma po Apelido. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Pinlock ko na. Ayaw ka na ka ng kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Sabi ko sa kanya, bakit na? Kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigi sa bilyon lahat. Hindi ko kayo mag-uusan. Kapita ako ang buwan mo, buhay na.
Ayan, for the first time in the history of Kulaong Nation. Ito pong video na ito ay nailabas natin dito. 40 million po ang inutang daw ni First Lady Lisa Marcos kay Francis Leo Marcos. Naniniwala ba kayo dun? Alam nyo, si Kulaong talaga dapat dito patignan to sa mental eh. Dapat dito pasamahin kay Kuya Ninyo Barsaga pag magpapacheck up si Kuya Ninyo eh. Malakas pa toyo nito kay kay Kiko Barsaga. So himay-himayin natin. Himay-himayin natin I know what happened. I know what happened to Lisa. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. I know what happened. I know what happened to Lisa. I want to check. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Kung mapapansin nyo po dyan, ang ating First Lady Imelda Marcos, hindi makapaniwala. Kung makikita nyo po yung kanya reaksyon, titigan po ninyo, lakihan natin ng konti. Lakihan natin ng konti. So kasi Kulaong, sa dinami-dami ng tatarantaduhin eh. Mga First Lady pa. Mga ginagalang at minamahal ng mga loyalista, minamahal ng mga taga-Ilocos, mga Ilocano, ang daming tatarantaduhin Kulaong. Hindi ka namimili. Sa pagiging conman mo, lahat papasukin mo. Mapatotohanan mo lamang na kunwari ikaw ay totoong Marcos. Sa akin lahat ng conversation namin din sa ano. Okay, Ayan kita nyo? Tignan po ninyo ang mukha ni First Lady Imelda Marcos. Hindi po makapaniwala sa sinasabi ni Kulaong. Binili sa kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, manang nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale ako, nasa coastline ako. Ngayon, pagdating ko ng Florida, kukuha na, mag-jump off ako ng ship, magkukuha ko ng flight diretso to Australia. From there, ito transfer ko yung pera. Anino, binigyan niya ako ng pangalan, Ledesma Apelido. Ledesma po Apelido. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Pinlock ko na. Ayaw ko na ka ng kausap. Sabi ko pa, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Sabi ko sa isip. Grabe ang acting ni Kulaong dyan, pero kahit ganun pa man po ang acting ni Kulaong, hindi po niya napaniwala ang ating First Lady Imelda Marcos. Sabi ko sa kanya po kanina, kahit magbabae ko ng 5,000. Ayan, sabi ni Kulaong, kahit daw mambabae siya ng 5,000, at mag-anak daw po siya ng 5,000, bibigyan niya daw po ng tig 1 bilyon lahat. Take note tig 1 bilyon lahat. Anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tig 1 bilyon lahat. Hindi ko pa rin mag-uusan. Pati ka apu-apuhan mo, buhay na. Pati daw kaapu-apuhan ng babae, mabubuhay. Dahil kung bibigyan niya nga daw ng 1 bilyon. Pero hindi naman po sinabi ni Kulaong na pere. 1 bilyong problema. 1 bilyong pag-asa. Ganun lang. 1 bilyong pangako. Imagine niyo po yan. Yung ganyan mga sinasabi ni Kulaong. Wala ka nga negosyo eh. Maniwala pa ako sa'yo kung ikay kontraktor. Maniwala pa ako kung ikaw kaibigan ni Bryce Hernandez. O kaya ni Henry Alcantara.
Ah, pero yung ni isang negosyo, wala kang maipakita, puro ka lang bunganga na may negosyo kung ganto, may negosyo kung ganyan. Katulad no sinasabi niya, yung Cafe Francois, kanya daw yun. Pero kay Chili Tita, kabatingan yun. Ah, ay sir! Sir, shoutout sa'yo, sir. Ay, nako. Shoutout sa'yo, sir, ah, kita mo, bibigyan daw niya ng tig 1 bilyon yung anak niya sa 5,000 babae. Hindi daw mauubos yung kayamanan niya. Pero, bakit kulaon? Para ngayon, di ka na nagkakasino. Ha? Kulaog, bakit di ka na nagpupunta ng Newport? Hindi pa ba nalilip yung van sa'yo? Hindi pa ba nalilip yung van mo sa Newport? Kulaog, bayad mo na ba yung utang mo sa Newport na 3.2 million? Kilalang tanga. Ah? Nanay Teresita Siron, tama po ba? Almontigas, Nay Teresita Siron po kayo? Kasi marami pong Teresita eh. O Boss Mac, yung 2M ni Inay Mary Ann, DNA, naibalik, di ba? Di na nabalik. Opo, opo. Ate Cherry Olgado, naloko rin ako niyan. Sumuporta, budol pala si Gusgusen. Ayaw na daw niya magsugal, Ayaw magsugal o walang pansugal? St. Norman Construction, parang St. Timothy saka St. Gerard, Oswald TV, shoutout. Sabi ni ako si Oknoy, mas bagay sa FLM ang Francis Long Mejia. Francis Long Mejia. Ayaw na nga pong magsugal kasi walang pansugal. Rafael Salonga, ayan, shoutout. Ano ba magandang i-code name dito? Ano na lang? Ano kaya maganda i-code name sa tumawag sa akin kanina? Hindi pwede, dapat may code name eh. Jemai 14, ayun, shoutout. Idol Reels, pailing-iling mga kasama nila, hindi naniniwala sa sinasabi niya. Mabuti nga di naniwala si Madam Imelda. Ay, nako, mabuti po talaga, hindi naniwala. Fact check. Eto, fact check. Ito kasi ang importante. Fact checkan natin kagad yan. Hindi pwedeng, hindi natin yan pa-fact checkan eh. Okay. Tanggalin muna natin to. Okay. So, eto po, yung sworn declaration ng Maharlika Trust. At yan po ay mga ano po yan. Kumbaga, yan po yung mga papeles na sinasabi po ng Family Marcos na hindi po sila pwedeng gamitin ng basta-basta ng walang pahintulot nila. Ngayon, ito pong si Kulaong, dahil nga po meron siyang gold painting. Gold painting, gold na pininturahan, nilagyan ng painting ng muka ni First Lady. Kaya po, nagpunta si First Lady Imelda Marcos sa bahay ni Sir Bernard Chong at doon po niya ito na loko etong si Madam Imelda Marcos na kunwari tunay siyang Marcos. Ito ang kanyang pinagmamalaking tatay. Ang tatay ko po ay si P. Marcos. P. Paking. Pacifico. Edralin Marcos. Bakit daw kami? Parehas kami Ilocano. Bakit daw ka parehas niya ng mukha niya? Parehas daw Ilocano. Ibig sabihin, lahat ng Ilocano kamukha mo.
Diba? Dapat ang sagot dyan, pag tinanong ka, bakit kamukha mo? Eh, tatay ko yan eh. Doon pa lang, nahuhuli na sa bibig ni Kulaong, talagang sinungaling. Ha? Pinost pa niya to. Sa kanyang FB mismo, pinost niya to. Ang sabi niya, my date told me that I look like Ferdy. I reply her with a snub. Ano yung snub? Yung parang, I look more like Paking. Parang ganon ha. With the snub, parang gumanon siya. Pacifico Marcos, my father. Dan Ferdy, and she laughs open air. Diba? Nakatawa kaya si Madam Imelda ng open air or nabahuan sa bunganga mo, Kulaong? Yun yung mga kasinungalingan po ni Kulaong, ha? Ngayon, ayun, natubos na yung gold. Ayun, natubos na yung gold. Ay, natubos na yung gold. Eto po ngayon. Nako, bakit nawala yung aking ano dito? Meron akong ano niyan eh. Ayun, eto. Pina-NBI si Kulaong. Ng Madam Imelda Marcos. Nandito siya, number 2. Mr. Francis Leo Marcos, medyo malabo lang had claimed that he is the son of Pacifico Marcos, the brother of my late husband, and that he has been chosen by the Marcos family as the custodian of the alleged wealth which we are not in possession of. He uses my photograph on social media after photo opportunities and has produced a film positioning him as a signatory to the world's wealth. He targets wealthy Chinese businessmen who want to do business in the Philippines and attracts them through charitable causes. So, ito pong si Kulaong, pinapaimbestigahan po ni First Lady Imelda Marcos dito po sa NBI kay Director Giran, dated July 8, 2019. So, ito po talaga si Kulaong, yung pong kanyang mga pagpapanggap na yan, talaga soplak na soplak, hindi po naniwala ang First Lady. Dahil kitang-kita naman talaga dito sa video, hindi talaga makapaniwala. Imaginein po ninyo, First Lady Lisa Araneta Marcos, meron silang SALE ni PBBM, parang nasa 389 million. Meron silang appraised value ng kanilang mga ari-arian na nasa 1 billion plus pesos. Tapos mangungutang kay Kulaong ng 40 million. I know what happened. I know what happened to Lisa. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. I know what happened. I know what happened to Lisa. I want to check. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Ngayon, sabi ni Lisa, kailangan. Ngayon, Kulaong. Kulaong. Hinahamong kita. Ilabas mo ang conversation nyo, ni First Lady. Ilabas mo. Ilabas mo yung conversation na pinagmamalaki mo dito kay Madam Imelda Marcos. Sabi mo, nasa iyo ang lahat ng convocation conversation ninyo ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ilabas mo, Kulaong, para maniwala mga Pilipino sa'yo, para magmukha kaming sinungaling. Ngayon, sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale ako, nasa coastline ako. Ngayon, pagdating ko lang
Ngayon, Kulaong, kung talagang nakapunta ka ng Amerika, kung nakapunta ka ng Fort Lauderdale, nakapunta ka sa mga kahit man lang Hawaii, maglabas ka ng katibayan na ikay nakapunta ng Amerika. Patunayan mo yung mga sinasabi mo kay First Lady. Kasi baka mamaya yung mga sinasabi mo na ito kay First Lady, baka maging dahilan kung bakit ka mabalik sa Oblo. So ngayon pa lang, tinitimbrehan na kita, ipunin mo mga papeles mo na nagpunta kang Amerika. Conversation yun ni First Lady Lisa Araneta Marcos, 40 million na sinasabi mong inutang ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pakita ka, tatak ng ng passport mo na ikay nakapasok ng teritoryo ng Amerika. Magpakita ka ng katibayan. Patotohanan mo, soplakin mo ko, Kulaong. Soplakin mo si Makmak Pablo. Di ba sabi mo wala lang ako? Di ba sabi mo pinapahunting mo ako sa Kidapawan sa mga tauhan mo? Hinahamon kita, Kulaong, kung talagang matapang ka, pumunta ka sa harapan ng bahay ko at sasampigahin kita. Pag-uuntugin ko kayo ni Casper, kayong dalawa, pagbubuhuling ko mga bihita at binti nyo. Kulaong? Diba sabi mo, pinahunting mo ko 1 taon o 1 taon at kalahati? Putang ina, hindi ako nagtatago. Hindi ako nagtatago. Soon. Gigimik kami sa bar ni Vice Ganda. Pupunta kami sa bar ni Vice Ganda. Pumunta ka din kung kaya mong pumunta doon. Kung may pang-entrance fee ka doon at may pang-inom ka sa bar ni Vice Ganda, hihintayin kita doon. Inaabisuhan na kita. Ang iinumin naming bar ang iinumin namin sa bar ni Vice Ganda, Stella Artois. Stella Artois. Nasa 400 ang isang bote ng beer. Kung meron ka pang entrance doon at may pera ka, talaga pagpunta doon sa sa bar ni Vice Ganda. Pag oras na mag-vlog ako, magla-live ako doon. Ilalive ko. Pumunta ka kagad, Kulaong. Dahil pag hindi ka pumunta, ibig sabihin nun, wala kang bayag, wala kang bearing. Sabi mo, pinahunting mo ko? Anak ng tetek, ikaw nga itong nagtatago. Ikaw nga itong parang lagpas 1 linggo nang nananatili sa bahay. Bakit kaya? Bakit kaya? Kayo, Sergi, ayan. May hinala ba kayo? Bakit nagtatago si Kulao? Basta ito lang masasabi ko sa iyo, Kulaong. Sa dinami-dami ng tao na tinarantado mo, yung 2 First Lady pa, pinakamalalapit sa puso ng presidente natin ngayon. Yun ang pagkakamali mo, Kulaong. Yun ang nagpahamak sa'yo. Yun ang nangyari ng, kumbaga, kung doon sa kaso mo, na anti-alias, nakalabas ka. Sa kaso mong human trafficking, nakalabas ka. Sa anti-alias, convicted yan ayon sa DCRH mismo. Kung doon sa mga kaso na yon nakalaya ka, ewan ko lang kung makalaya ka pa ulit. Nasa US ako Nasa Fort Lauderdale ako, nasa coastline ako. Ngayon, pagdating ko ng Florida, magja-jump off ako ng ship, magkukuha ko ng flight diretso to Australia. From there, ito transfer. Eto
To be fair kay Kulaong, nakapunta po talaga yan ng Australia. To be fair. Pero kaya po yan, nakapunta ng Australia dahil po sa isang babae. At pag-uusapan po natin yan. Nakapunta siya ng Australia, wala siya ni Singkunduleng. At syempre, nagpanggap din siyang Marcos, kaya siya nakarating ng Australia. Dahil sa pambubudol. Yung pera. Kanino? Binigyan niya ako ng pangalan, Ledesma Apelido. Binigyan daw si Kulaong ni First Lady Lisa Araneta Marcos ng pangalan, Ledesma ang apelido. Doon daw po ibibigay yung 40 million. Abay, malupit. Ngayon, Kulaong, kontakin mo na yung Ledesma. Tanungin mo kung nasan yung 40 million na binigay mo. Kung meron. Ledesma po apelido. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Pinlock ko na. Ayaw ko na naman kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Sabi ko sa isip. Sabi ko sa Hindi makapaniwala si Madam Imelda Marcos eh. po kanina, kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigi isang bilyon lahat. Hindi ko kayo mag-uubusan. Kapita ako ang buwan mo bumili. So ibig sabihin ba, dahil sa, biruin nyo 1 billion times 5,000. Tignan natin kung kaya ng calculator. Sa mga ano nga pala dyan sa mga tropa pips natin dyan, meron ako dyan basket ng Shopee. Ako po'y nagtitinda ng cellphone, nagtitinda ako ng mga sombrero. Kung gusto niyo ng mga magagandang New Era cup, dyan po sa basket ko yan, dyan sa baba, makikita nyo lang dyan. Meron akong tindang cellphone dyan, kung ano-ano mga tinitinda ko from Shopee. Bili lang po kayo kung meron po kayong mapusuan dyan. At ito pong itong aking calculator, itong aking cellphone, ako'y solid na gumagamit talaga Vivo, hindi ako marunong sa mga iPhone, Samsung, ayoko ng Samsung gaano hindi ako gaano nagaganda sa Samsung. Vivo talaga, kita nyo dito, itong gamit ko na webcam na ito, cellphone to, ginagawa ko siyang webcam, napakalinaw. Vivo rin to. Dalawang cellphone ko ngayon dito na nasa harapan nyo, Vivo. Puro Vivo po mga gamit kong cellphone. Nandyan po yan sa basket dyan. Kung may maisipan po kayo dyan, baka naghahanap kayo ng cellphone para sa anak nyo. Sombrero para sa inyong lovey-dubs, meron po ako dyan tinda. So ito, ita-times natin. 1 billion times 5,000 equals, naku po. Okay, ito, ang hirap na talagang kwentahin. 36912. 12-0. So, ito, thousands, hundreds, thousands, millions, billions, trillion. So, ibig sabihin, si Kulaong, merong 5 trillion pesos. Imagine niyo po yun. 5 trillion pesos ang net worth ni Kulaong. Tapos ang inumin na ng tubig. Inumin na ng tubig yung kulay blue. Yung kulay blue de gripo. Rakista, shoutout Ate Gina Inglet, hello po. Ang inumin naman na tubig, yung kulay blue. Sus Mariosep. Mabuti pa pala ako. Inumin na namin, dispenser. Anak ng teteng talaga to si Kulaong. Aqua pa na ka pa dyan. Mineral nga lang namin yan sa Malaysia.
Ay, nako talaga. Kaya ito lang ang masasabi ko sa'yo, Kulaong. Sa dinami-dami ng papangarapin na pamilya, bakit Marcos family pa? Sa dinami-dami ng tatarantaduhin na mga ladies, bakit first ladies pa? At sa dinami-dami ng tatarantaduhin, bakit asawa pa ni PBBM? Kulaong. Kulaong. Hinahanap ka na. Hinahanap ka ng tita mo. Di ba sabi mo, tita mo si First Lady Imelda Marcos? Hinahanap ka na yata. Kulaong. Tandaan mo tong binlog ko na to. The Conman. Sinabi ko yan ngayon. November 22. Tandaan mo yan. Sinasabi ko na sa'yo. Ang daming tatarantaduhin. Bakit pa Marcos family pa? Ang daming babalahurain sa SOCMED. Bakit? Mga first lady pa na malapit sa puso ni PBBM. Tanungin mo yan sa sarili mo, Kulaong. Tanungin mo yan sa sarili mo. Hindi ako nagkulang ng payo sa'yo. Kung makakapag-backdoor ka, mag-backdoor ka na. Kasi may hold departure order ke sa pangalan mong Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Yung passport mo nandoon sa judge. Ngayon, kung makakapag-backdoor ka, mag-backdoor ka na. Kulaong? Pero alam ko hindi mo kaya. Bakit? Malaking pera ang kailangan mo pag nag-backdoor ka. Baong ka sa utang sa kasino. Wala ka na rin isasanla. Nako. Wala kang ibang patutunguhan kung hindi ang oblo. Kaya pasensya ka na, Kulaong. Ikaw may kasalanan yan eh. Ang dami mong inamon eh. Kaya masasabi ko lang, Buti na lang, tanga. buti na lang talaga tanga ka. Kasi kung hindi ka tanga, nanahimik ka eh. Matalino ka. Kung matalino ka, nanahimik ka. Nagtago ka na doon sa bundok ng Isabela at never ka na nagpakita sa SOCMED nung ikaw ay nakalaya sa kulungan. Kaya lang, mas pinili mong magyabang. Kaya kung ako sa'yo, Kulaong, magpapalit ka na ng muka. Ipagaya mo na yung mukha ni Casper. Pumunta ka na kay Doc Yapi. Pabago mo na yung mukha mo. Pabago mo. Palagay mo yung mukha ni Casper. Nako. Sergi, nako, oblo time talaga yan. Doon ka na sa oblo. Kaya tandaan mo, Kulaong, etong vlog ko, November 22, The Conman. First Lady. Tandaan mo na yan. Kung ako sa'yo, huwag kang kabahan. Matakot ka. Huwag ka ba? Kasi yung kaba, ano lang yun eh. Parang konting bilis lang ng tibok ng puso yun eh. Ang masasabi ko sa'yo, matakot ka, Kulaong. This time, hindi na to biro. This time, hindi na to pananakot. Kaya kung ako sa'yo, punta ka na kay Doc Vicky Bello. Pabago mo na yung mukha mo. Pagawa mo na mukha ni Long Mejia.
Shoot sa balde. Durugin na yan. Nako. Wala nang pag-asa yung mukha niyan, boss. Diba? Pagaya mo kaya yung mukha ni mukha ni Marcoleta. Nako, kulaong eh. Nako, tama. Oo, kulaong. Delikado. Wala ka palang patutunguhan. Biruin mo pag naoblo ka, ang daming galit sa'yo na Sputnik, ang daming galit sa'yo na Acro, ang daming galit sa'yo na mga, yung sinabi mo, ano ba pangalan nun, yung Brigade. Nako, kulaong, Batang City Jail, galit din sa'yo. Tapos si Abel P pa. Abel P, paging! Buti na lang, tanga. Naku po, kulaong. So paano yan? Saan ka pupunta, kulaong? Sa labas. Pwede kang mahuli na. Tapos sa loob naman, pag nahuli ka, nako, dapat pag natulog ka, dilatang mata mo. Ang dami mo pa naman tinarantado na mga taga BJMP. Pero kung ano man ang mangyari sa iyo, kulaong, deserve mo yan. Walang ibang may gusto nito. Hindi kami. Hindi kami. Ako, hindi ko to ginusto, yung mangyayari sa iyo. Hindi si Makagago. Hindi ang mga kapulisan, NBI, CIDG. Hindi ang mga First Lady ang may gusto nito. Hindi si PBBM ang may gusto nito. Walang ibang may gusto nito kung hindi ikaw, kulaong. Sisihin mo ang sarili mo. Kaya pasensya ka na, kulaong. Hindi ka kasi nanahimik eh.